3 hours later. At dahil nga mag-harvest daw ng lapo din sa may amin tapat ng aming pamamahay, kaya naman ay tayo makikiisyoso. Siyempre tayo ang kapapansin ba para maambunan tayo ng pang-ulam. Hiya talaga naman mga padali. Hindi yun na nga kasi ako curious lang sa pag-harvest ng lapo kasi nga nakasanayan kong hina-harvest ay bango, sugpo, alimango, yan. Tumutulong pa nga ako noon sa pag-harvest ay anong yabang. Akala mo pati ang laki na itutulong sa pag-harvest ay pasigip lang sa palaisdaan. Bali marami nga palang pitak dito ang palaisdaan kasi nga ibinubukod-bukod yan kasi yung magkakasay, yung mga pambintahin at yung mga hindi pa. Okay. At kung mapapansin nyo nga, ayan, may mga kawayan siya nakatusok sa gilid ng pilapil. Ang tawag diyan ay kawayan. Di pa masak ata ang tawag diyan, awan pa. Ayun, istaka pala, istaka. Okay. Nilalagyan nila niyan para hindi agad matibag yung pilapil or para hindi agad masira, ganun. Bali may tinatawag nga pala sila ditong paminto, ayan po yun. Diyan pinapalabas ang tubig kapag sila magpapakati o mag-harvest. Kailangan nga pala kapag mag-harvest ka ay low tide. Kasi nga kung high tide ay naku po, ay magpipingahan lang kayo yan. Pag binuksan mo ay di lalo pang pumasok ang tubig niyan at konektado ang palaisdaan sa ilog at talabing ilog lang ang mga palaisdaan din. At dahil nga tanghali na ang low tide ay ayun, kasagtingan man din ang init sa pag-harvest. Pero sila may sanay na sa init at tinan mo nga naman itong isa na ito wala pang pandong ay ayan nung tindi. Bali ang ginagawa nga pala nila dyan ngayon ay nagsisigin o naglalambat. Nilalambat nila yung lapo para ay hindi na sila mahirapang panghabulin ay hirap kaya ng habol lang wala namang patutunguhan. Ay para iba na yun Tapos yung mga hindi nila tatamaan dyan ng lambat ay di yun naman ang kanilang gagamain. Sa paggama nga pala ng lapo ay ginagamitan nila ng gloves kasi nga iba'y masakit din naman makatusok yun. Pero yung iba man ay napapansin ko hindi nagamit ng gloves. Iwan ko na lang kung talagang sila hindi nasasaktan o nagpapanggap lang sila na masaya na sila sa piling ng iba. Habang papalapit na nga sila dito sa may corner. Uy, corner! Yan na nga at nagkakagulo na baga ang mga isda. Ay gusto ko na rin makigulo ay. Parang gusto ko na makidulot-dulot ay. Sabi nga ni Katuto, dapat daw ako nagsuot na rin ng pandagat. Yung panglusok ba, para naman daw ay di sumali na rin ako sa pag-harvest. Sabi ko, hindi po, at ako'y nahihiya. Ay, iyan naman, may kaunting hiya rin. Pero di sa totoo lang talaga, ako'y nahihiya talagang pumunta din at sigurado ako'y pagtatawanan nila. At yun na nga, hindi na ako nagkamali at pinagtatawanan nga nila ako. Tingnan mo nga naman ang isa na ito, hindi pa na akong tinda sa pagtawa at nang-aasar pa. Sa pag-harvest nga pala ng ganitong lapo, hindi na kinakailangan pa yan ng sobrang pahibasan pa maigi yung palaisdaan kasi nga yan ay kaunting lambat lang at kaunting gama-gama, ay di yari na yan. Hindi katulad ng pag-harvest ng alimango, talagang kailangan nun ay hibas, gawa ng mahirap yung kapain kapag malalim ang tubig. Na pala 3 months bago harvestin ang lapo. Okay. Bali gumagamit nga pala sila ng tray sa pagsalok ng lapo dito sa palaisdaan. Ayan, unti-unti lang nilang sinasalok kasi nga ay yan ay pinipili pa nila. Ito na siguro yung tinatawag nila nga pagsasizing. Ayan, pinipili dito sa may banyera, yung mga pwede nang ibenta at syempre yung para sa akin. Hoy, hindi ka kasali dyan. Hindi yun na nga, pinipili kasi nila at may mga lahok pa yan ng ibang isda tulad ng alang apahap, bugaong, bidbid, tapos may mga aruyo pa. Kaya naman ay syempre nagpapansin ako din sa may sulok ba para, uy baka pwede namang akin na lang yung mga hindi katataspulong na isda diyan. So yun na nga at dahil hindi rin man talaga tayo katataspulong diyan, ay di quiet na lang tayo din sa may sulok. Babe lang ba, pero mamaya nasa bulsa ko na yan. Bali yun na nga at pinipili nila yung maliliit at binabalik pa nila dun sa palaisdaan din sa may kabilang pitak. Alam niyo na pag isip-isip ko, bakit pa kaya ako nagpapakahirap mamiwas sa ilog? Ayan, dinilaan pa lang malalaking isda ay Ayan, ang sarap niyang biwasin ay, di kulang pa tayong pinagalitan yan. So bali ito na nga pala yung mga napili nilang pambenta at ilalagay naman nila sa may lambat dito sa may ilog. Teka nga, tatanungin nga natin kung bakit baga ilalagay din sa may lambat at hindi pa diretso ipak. At yun na nga ako'y tinatawanan lang ni Kesani, ayan yan. Tinakpan pa nga niya yung bibig niya at sabi niya ay naku kung mangipin lang ako, di ako na nagsalita dyan at pinaliwanag ko sa iyo. Sabi ko ay sige kuya ha, balikan kita kapag may ngipin ka na. Pero alam mo yun talaga nakipagpalit pa siya ng pwesto kay Kuya Pipoy at ito daw ang kausapin ko at ito ang kwentuhin ko at ito daw madaldal. Ayan ay nagtatanong lang naman ako ay. I-BI mo na yan bago i-packing. Anong BI? Kondisyon para makasuka, halimbawa makasuka. Alis yung suka niya. Tapos pagkatapos nito, mga ilang oras, pwede nang ilagay sa box. 3 hours later. Iya, in English pa. Bali ganito naman ang gagawin nila pagkatapos nilang lambatin ay gagamain naman nila para yung mga hindi tinamaan na lambat ay di mahuli na rin nila. Okay. Lumapit nga pala ako kay Manager Dona. Ay yan naman ay magagalit yan pag narinig ari. Tinatanong ko nga kay Tita Dona kung magkano baga ang sasahurin na rin mga nag-harvest at kapag nagustuhan ko ang rate ay di makikisali na rin ako.
So bali ito na nga pala yung mga nahuli nila sa pangangapa. O diba napakarami pa? At saka hindi pa sila tapos mangapa. At habang abala nga ang lahat ay teka lang Kuya Sunny, ano yaan? Ginagawa mo! At bakit may pasubi ka diyan? Hindi mo malang ginalingan na iya tinuruan pa. Ay sinasabi ko man din sa iyo ay dapat sinubi mo ng maayos at ang hindi nalalaglag. Ay yano. Pagkatapos nga nilang mga pa ay kumain na muna sila ng tanghalian kasi nga ibabalik pa sila mamayang alas 3 kasi hindi naman to pwedeng ibasta-basta na lang ipa kasi nga ay pinapakondisyon pa yung mga lapo. At syempre ako'y nakikain na rin, aba ay libre naman ay. So yun na nga, alas 4 na ng hapon kaya naman ay bumalik na ako din eh. Alas 4 pala, hindi alas 3 ay iya, pamalimali naman ay. Bali yung lahat na tumulong kanina sa pag-harvest ay katulong din nila ngayon sa pagpapak. Okay. Bali ganun rin nga po pala magpak ng lapo. Nilalagyan nila ng kaunting tubig tapos nilalagyan nila ng yelo para daw hindi maglikot ang lapo. Tapos yun, nalagyan nila ng oxygen at lalagyan ng lastik syempre. Tapos ilalagay nila din sa styrofoam. Ilalagyan nga pala nila ng dahon ng bakawan doon sa may doble ng plastic kasi nga daw yun daw ay palatandaan para daw malaman kung saan hinarvest yun. Kasi marami po ditong palaisdaan na pinag-harvestan yan na sabay-sabay i-deliver o di kaya para malaman kung ilan yung na-harvest sa lugar na to o doon sa lugar na yun, parang gayon para hindi nagkakahalo-halo. Okay. O at yun, pwede na ikarga sa bangka. Habang yung iba nga ay busy sa pagkamada sa bangka, yung iba naman dito ay busy sa mga kanilang gawain. Tulad na nga lang ng isa na nagpupukpok na yelo, mayroong tagalagay ng yelo sa plastic, may tagalagay ng tubig, may taga-oxygen, at may taga-salok nga din pala ng lapo dito sa may lambat. Bali dito nga pala ako pinapwesto ni Lulu Buloy para daw kitang-kita yung mga lapo. Ay iya naman, talagang go na go din sa mga kapinghan ko ay. Bali siya nga po pala ang namamahala ng mga palaisdaan dito. Talagang hasol nga kapag ang harvestan ay lapo, hindi tulad ng bango, sugpo, alimango na yun, ilalagay mo lang ng yelo, o yung alimango, ilalagay mo lang, kakamada mo lang naman yung sa bayong, edi okay na. Hindi tulad nito na ibababad pa yan dito sa ilog, pasusukahin pa yan. Kasi nga once na nilagay mo na agad yan sa plastic at pinak na agad, kapag sumuka yun, hindi magkakaroon po ng contamination. Wow, contamination. Hindi yun na nga, kasi diba, syempre pag sumuka yun, dilalansa yung plastic, di baka mamatay pa yung lapo. Matapos nga nilang ipakat, ikamada na sa bangka, ayun, for delivery na siya. Diretso naman niya sa bayan, tapos ikakarga naman sa sakyan. Tapos yun,